Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Matapos ang patong-patong na kaso laban kay Mayor Go, abay heto, umalingasaw ang baho ng mga politikong may koneksyon sa Pogo. Nalantad nga ang pambihirang pasahod ang nooy presidential spokesman Harry Roque sa kanyang Mr. Pogi Executive Assistant sa halagang 54K per month. Ayon kay Roque, nagpasama siya kay De La Serna matapos siyang imbitahan na maging resource person sa peace process sa Ukraine. Kailangan daw ni Roque ng travel companion dahil siya ay diabetic. Pero sabi ng ilang netizens, medical practitioner dapat ang sinama ni Roque at hindi ang male pageant winner na hindi bihasa sa pagkuha ng blood pressure, CPR at pagsukat ng blood sugar level. Kaya buwelta ng mga Duterte, talagang pinag-iinitan ng Marcos ang lahat ng kalyado ng dating Pangulo. Kaya nga Mr. President, hindi po pwedeng pinagtatawanan ang tanong kung ikaw ay adik dahil may karapatan po kami malaman ang mga importasyon na makakaapekto sa aming buhay. Pumagot ka Mr. President, adik ka ba? Sa demokrasya, taong bayan ng soberenya, at kapag ikaw ay palpak, mauulit ang nangyari sa iyong ama, aalisin ka sa pwesto. Sagot naman ng isang Marcos supporter at political blogger sa pambabalahura kay Pangulong Marcos. Balik natin naman ang tanong, total winawalang hiya si Pangulong Bongbong Marcos, walang hiyain din natin siya. Attorney Harry Roque, bakla ka ba? Sumagot ka, nagtatanong kami sa iyo ngayon. Wala kaming pakialam kung bakla ka, kasi marami namang mga mabubuting bakla. Pero sana sabihin mo ang katotohanan kung bakla ka ba. Ang nangyari kasi dito kung bakit sinasabi niyang sinisiraan daw siya ngayon ay dahil meron pong natagpuan na isang dokumento o several documents dyan po sa Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. At ngayon, nakahalungkat ang mga issue na ito dahil nakikita yung connection mo sa kanila at the same time yung paghahangad mo probably na suportahan kanila. Kasi dito pinapaliwanag mo, susuportahan mo yung executive assistant mo eh. At para saan ito? Bakit kailangan magkaroon ng ganito doon sa area? Ikaw ba ay nanunulisit, nangihingi ng tulong sa Whirlwind Corporation? Kung ganun, wala namang problema doon. Pero ang masakit na katotohanan, yung Whirlwind Corporation nagpapaupa pala sa isang pogo na nasa likod nito ay human trafficking. At pirmado mo ito. Dalawa lang naman ang bagay dito, Harry Roque. You either deny this document na hindi mo ito ginawa at ang pirma rito ay hindi mo pirma, or i-confirm mo ito. Kapag dininay mo ito, walang pag-uusapan kasi walang issue dapat sa'yo. Pero ang problema, hindi mo dinideny ito, Harry Roque. Sinasabi mo lamang sa mga pahayag mo, partikular sa pagpapaliwanag mo sa publiko, na yung tao na yan na pinag-uusapan po natin ay executive assistant mo sa matagal na panahon. Pero matagal nang wala sa'yo. Pero kung matagal nang wala siya sa'yo, bakit kailangan mo pa siyang maging travel companions noong 2023? Marami na nga ang dismayado sa mga lumalabas na baho ng nakaraang administrasyon. Kaya naman, gustong ibalik ng taong bayan sa Senado ang mga tunay na lumalaban sa korupsyon. Ayon naman sa komento ng mga Marcos at oposisyon, ibabalik nila sa kangkungan ang mga Duterte na lalabang muli sa Senado tulad ni Bato, Bongo, Tolentino at ang bagong susubok na si Philip Salvador. Sumagot na po si Harry Roque kaugnay po ng pagtatanong kung ano po ba ang kaugnayan niya diyan kay De La Serna. Ito po ay kanyang kinumpirma na kinuha niya raw po ito bilang IT or social media presence niya noong eleksyon. Pero nagtataka ko kasi ang sa kanyang opisina at nung halalan. Pero nagtataka ako mga tol dahil ang appointment order nitong si De La Serna ay mula January 2021 hanggang December 2021 na wala naman pong eleksyon ng mga panahong iyon. Pandemya nga po noon, nagtatago po tayo sa loob ng bahay natin dahil hindi po tayo makalabas at talagang mayroon pong banta. Kasi sasabihin na naman ni Harry Roque, sinisiraan daw siya. Harry Roque, para ka namang hindi abogado eh. Walang paninira sa mga binabasa lamang na balita.
At kung meron mang mali siya na lumalabas dito, hindi mo maikakailayan sa publiko. Hindi mo mapipigilan na yan ay kumalat sa publiko dahil ikaw nga mismo nagbibigay ka ng mali siya sa ating Pangulong Bongbong Marcos na porket may mga dalawang butas ng puncher doon sa dokumento ay pinaniniwalaan nyo na kagad na adik si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya what goes around comes around, di ba? Ginagawa ninyo sa iba kaya nangyayari tuloy sa inyo. Sabi dito from the Manila Times, basahin po natin. It was dated June 18, 2024, published. Roque funds Mr. Supranational Philippines winners Europe trip, document shows. Manila, Philippines. Former Palace spokesman Harry Roque Jr. brought along Mr. Supranational Philippines 2016. Ang kanya pong pangalan ay Alberto Rodolfo de la Serna bilang travel companion nang siya po ay bumisita sa 3 bansa diyan po sa Europa noong 2023 ayon po sa nakuhang dokumento sa isang Philippine Offshore Gaming Operator Hub in Porac, Pampanga. Ayon po sa affidavit of support na natagpuan po ng ating mga otoridad sa panahon ng kanilang paghahalughog, itong si Roque ay kanyang dinetalye kung paano po niya mabibigyan ng financial support ito pong si De La Serna sa kanilang biyahe sa Poland, Ukraine, at Italia mula October 9 to 18, 2023. Wow! 9 days po ito Sweet 9. Hindi po sweet 16 sweet 9. 9 days. Kaugnay po niyan, sinabi po ng ang ating Presidential Anti-Organized Crime Commission na they recovered documents with Roque's signature during a series of raids of a Pogo Hub in Porac, Pampanga last week. At isa po sa mga dokumento na ito ay ang appointment paper nito pong si De La Serna. Basahin natin an appointment paper also recovered by the PAO revealed that Roque hired De La Serna as an executive assistant 3 with a salary of over 54,000 pesos. Wow! Napakaswerte naman itong executive assistant 3 Kasi alam po ninyo mga tol, sa gobyerno para ikaw ay magkaroon ng posisyon na executive assistant 3, kailangan meron kang extensive knowledge and experience in public service. Kung hindi naman sa public service, at least sa private practice. Pero nagtataka talaga ako kasi ang dinadahilan ni Harry Roque ay kanya po itong IT man, ika nga, para sa kanyang social media presence. Pero how come na IT ang magiging trabaho nito kung sa balita ay sinasabing ito po ay isang graduate ng Bachelor of Science in Business Administration. At ang kanyang, syempre, experience ay siya po ay isang modelo. Ang tinatanong ng taong bayan diyan ay bakit siya ay isang Executive Assistant 3 na ang tinapos ay Bachelor of Science in Business Administration at pinasasahod ng 50,000 plus pesos sa 50,000 pesos plus sa isang buwan. Salary grade 20 po kasi yan Parang ito, palakasan lang na kapag ang isang tao ay galing sa angkan ng mga politiko, apo ng gobernador at ng iba pang mga politiko, kamag-anak siya, tapos nakagraduate siya ng Bachelor of Science in Business Administration, karapat dapat na agad sa posisyon na yan. Executive Assistant 3, di man lang dumaan sa Executive Assistant 1. Di ba? Ano yun? Yun ang punto namin, Harry Roque. Bakit ganon? Kwalipikado ba siya bilang Executive Assistant 3? Saka, bakit yung mga appointment letter na yan at yung affidavit of support mo natagpuan doon sa lugar? Anong meron? Bakit nandoon yan? Yung Executive Assistant ba na si De La Serna ay namamalagi doon po sa kinalaunan na pag-alaman na scam farms pala? Tapos itong scam farms na ito, samot-saring criminal activities pa ang nangyayari katulad ng human trafficking. Ang particular na pangalan niyan ay Lucky South 99 na ayon mismo sa nagbabantay nito doon sa perimeter, napaka-restricted ng area. Hindi ka pwedeng pumasok o pumunta sa mga building nang hindi ka authorized. At paano ngayon makakapasok si De La Serna doon? Sabi mo kasi bakit nakatira lang? Baka mas maigi pa kung sinabi mo na lang, hindi namin alam kung paano napunta doon yung papel Pero sabi mo baka nakatira lang.
At wala naman siya ngayon doon na. Ibig bang sabihin nun, yung baka nakatira lang, sigurado ka na talagang siya ay nakatira doon dahil siya ay nag-aaral somewhere in Pampanga or dyan sa may Clark. Kaya mahirap, Harry Roque, na ganyan-ganyan lamang ang sasabihin na walang kriminal na pananagutan. Okay yun, okay sa amin yun. Pero hindi mo mawawala sa isipan ng tao na magtanong, ano ang kaugnayan ng mga dokumento na yon? Ano ang kaugnayan nitong dati mong executive assistant sa lugar kung saan sinasabing merong mga criminal activities?